mula sa Aklat ng Mga Awit 105, talata 1 hanggang 3. Magpasalamat kay Lord, purihin siya, sabihin sa lahat ng mga tao ang mga ginawa niya. Kantahan si Lord, kantahan ng papuri, sabihin lahat ang ginawa niyang nakakabilib. Magsaya sa banal na pangalan niya, mag-celebrate ang mga nagwo-worship kay Lord. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, na muli ginawa mo pong posible ang pagkakataong ito na kami ay magsama-sama, makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Iyong mga salita na magbibigay sa amin ng pag-asa, maramdaman namin ang iyong pagmamahal at pagkalinga mo sa amin bilang aming mabuting Ama. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa nagdaang linggo at muli na naman, Panginoon, kami ay iyong pag-iibayuhin ng kalakasan galing sa iyong mga salita na aming pakikinggan. Ikaw po, Panginoon, ang magpala sa bawat salita, mensahe na iyong ibibigay sa pamamagitan ng aming pastor. Lord, ikaw po ang magpala sa bawat isa na makapakikinig, Panginoon, sa gawaing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Nais kong ihatid ang mensaheng may pamagat na magtulungan sa pagdadala ng pasanin. Hango sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, 6:1-2. Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon. Mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ang bawat disipulo o tagasunod ni Kristo
ay merong pinakahangarin na sumunod sa mga tinuturo at utos ni Kristo. Katulad nung sinabi niya sa Juan 13:34 at 35, ang sabi doon, "May bagong utos ako sa inyo, mahalin niyo ang bawat isa. Dapat ninyong mahalin ang bawat isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kung mamahalin niyo ang bawat isa, malalaman ng mga tao na disciples ko nga kayo." Ang panawagang ito ni Kristo para sa akin ay tulad din ng panawagan ni Pablo o pangaral ni Pablo sa atin na magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin. Sa ganong paraan ay isinasagawa natin yung utos ni Kristong magmahalan kayo sa isa't isa. Kung tayo nagtutulungan para pasanin ang ating mga dalahin sa buhay. Kung gagawin natin ito, malalaman ng mga tao na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Tayo ay mga disipulo sa ating pag-ibig. Ayon kay Merriam-Webster Dictionary, yun daw pasanin o burden is something oppressive or worrisome. Yung oppressive ay mapang-api. Worrisome yung nakakahina o nakakabalisa. Also, it is sometimes overwhelming. Parang nakakalunod. Makes one helpless or exhausted. Yung wala kang magagawa, you're helpless or exhausted. Parang pagod na pagod ka na when you are burdened with something. I think this is likely to happen, pwedeng mangyari ito, kung nag-iisa kang nagdadala ng iyong pasanin, na walang sino mang tumutulong sa iyo. Hindi mo kaya itong mapaglabanan, mapagtagumpayan. Ngunit kung may tutulong sa iyo, na ito ay pasanin, ang dalahing ito, ay mapagtatagumpayan mo ito. At ito ay magbubunga pa ng magagandang ugali at katangian sa iyong pagkatao. Kasi merong pagtutulungan, merong pagbibigay ng ginhawa sa bawat isa. Kung kaya lahat tayo, kailangan natin ng katulong na pasanin ang ating mga dalahin o dalhin ang ating mga pasanin rather. Si Pablo, kaya niya sinabi ito, ay alam niya at inaamin niya na siya ay mahina, na siya ay walang magagawa kung wala ang mga taong tutulong sa kanya. Sa palagay ko lang ay Paul never considered himself as a self-made person. Yung bang wala ka ng kailangan, yung kompleto ka na by yourself, na pwede kang magtagumpay na walang tulong ng iba. I don't think Paul is like that. Si Pablo ang nangaral at naghimok sa atin na pasanin natin, magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Anong nangyayari kapag ginagawa natin ito? What happened when we bear one another's burden? Sabi nga. Number 1, sabi doon sa talata, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. We obey the law of Christ. Kapag ginawa natin ito, sinusunod natin ang kanyang utos para sa atin na mag-ibigan sa isa't isa. Mababasa natin sa sulat pa rin ni Pablo sa Galatians 5 verse 14. Ang sabi doon, sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
At sa sulat pa rin ni Pablo sa Roma 13 verse 8, huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. So loving our neighbors or others becomes the motivation of serving them, of helping them. Ang nagtutulak sa atin para magtulungan, para maglingkod sa isa't isa ay magmahal. Sabi nga ni Pastor Gigi Olivar, she once said, the work of ministry comes secondary to the motivation of ministry. Ang gawain ng ministry ay kasunod lamang kung ano ang nagtutulak sa atin sa ministry. And that is love. Ang bagong commandment, ang bagong utos ni Jesus ay, as I have loved you, so you must love one another. Ay itinuro niya pagkatapos niyang hugasan ang paa ng mga disipulo. Ang paghuhugas ng paa ay isang mababang gawain ng isang alipin sa kaniyang mga guest. Ngunit si Jesus ay nagpakita ng halimbawa ng paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga disciples, serving others even the lowliest and humblest, even in the lowliest and humblest way, is what Jesus wanted His disciples to do. Gawin natin ang maglingkod kahit sa pinakamababang paraan ng paglilingkod. But this must be done in love. In bearing one another's burden, sa ating pagdala ng pasanin ng isa't isa, we have obeyed the law of Christ. And so we have loved one another as Christ has obeyed us. Pangalawa, kapag ginagawa natin ang gawain ng dalhin o nagtutulungan na dalhin ang pasanin ng isa't isa, ay we fulfill the Great Commission of making disciples. O tinutupad natin yung habilin ni Jesus na gawin nating disipulo ang lahat sa buong bansa. Sinabi niya na ang lahat ng kapangyarihan ay binigay na sa Kanya, kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat. According to a concise dictionary of the Bible, the word burden here means trials and difficulties of the Christian life. Kapag may pasanin tayo na ipinadadala sa atin ng Panginoon, ito raw ay mga pagsubok. Ito ay mga hirap na bahagi ng ating buhay Kristiyano. Every Christian disciple experiences trials and difficulties in life. However, when a disciple goes through this with a fellow disciple helping, supporting, enabling, encouraging, and praying for him, and carries the burden with him, napapalakas siya sa pananampalataya. Natututunan niya ang mga lessons in life, sabi nga. Natitikman niya, nakikita at natitikman niya ang pag-ibig ng Diyos kasi meron siyang katuwang, meron siyang kasama. Naranasan niya yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Para sa akin, it is something very assuring. Binibigyan ka ng katiyakan na hindi ka nag-iisa. Merong nakikilakbay. Merong nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Nag-i-inspire sa iyo para umasa sa Diyos na siyang kasama mo. Inspiring you and comforting you as we journey together. When we bear one another's burden, we accept that by ourselves alone, we cannot overcome. Sinasabi natin na hindi natin kaya ang mga pagsubok
at hirap ng buhay Kristiyano. We cannot change lives. Hindi natin kayang magbago ng buhay at ng mga pangyayari sa buhay. We cannot fulfill the Great Commission of making disciples. Kailangan natin ang isa't isa to fulfill the Great Commission. We must bear one another's burden. We need one another. We need the love of Christ to constrain us, to compel us, sabi nga, to love and serve one another and fulfill the Great Commission. So, number 3, we grow into Christ-likeness. When we bear one another's burden, we grow into Christ-likeness. Lumalago tayo na nagiging katulad ni Kristo. Kasi we cannot grow alone into Christ-likeness. Hindi tayo pwedeng lumago ng nag-iisa. Kailangan natin ang isa't isa. Carrying one's burdens. Fulfilling the Great Commission together. Obeying Christ in love. Lumalalim tayo hindi tayo lumalalim sa pananampalataya ng nag-iisa. We need to participate in the life and ministry of Christ's body. Kailangan tayong sumama. Kailangan tayong lumahok sa isang community of believers, of disciples, so that we would grow into His image para tayo ay lumago at makatulad ni Kristo. When we bear one another's burden, kapag dinadala natin ang pasanin ng isa't isa sa pamagitan ng pag-aalaga, sa pagtuturo, sa pagtanggap, sa pagsuporta, sa pagpapalakas, encouraging, sa pagtutuwid, rebuking, sa pagsasabi ng katotohanan, even in small group or community, and even in the larger church, sabi nga, sa isang malaking samahan ng mga mananampalataya, nakikibahagi tayo sa buhay ni Kristo bilang kaanib ng kanyang katawan, the church. Sabi ni Stephen Manskar, isang author of the book, Accountable Discipleship, Living in God's Household. Ang sabi niya, the goal of discipleship is to form people into the image of Christ. And that is Christ-likeness. The goal of discipleship is to form people into the image of Christ. Discipleship is the life we live with Christ and with our fellow disciples as members of Christ's body in the world, the church. It is important for us to understand that discipleship is not individual. Hindi pang solo ang discipleship. It's Jesus and me relationship. Si Jesus at tayo sa ugnayan. Being a disciple means, by its very nature, living as a member of a community of disciples. It means participation in the life of Christ as a member of His body. Sa ating pamumuhay kasama ang iba, ini-engage natin sila na mamuhay sa pananampalataya, coming into contact with realities and complexities. Yung mga katotohanan at yung mga hindi natin maunawaan are able to stand as a witness to Christ's living presence. Basta tayo'y nagsasama-sama, tayo'y nakakapagpatotoo para kay Kristo. This, obey the law of Christ, fulfill the Great Commission of making disciples, and grow into Christ-likeness can happen. Nangyayari ang lahat ng ito
by the grace of God and our commitment to bear one another's burden. Kaya mga kapatid, patuloy natin gawin ito, magtulungan tayo, pasanin natin o dalhin natin ang pasanin ng bawat isa at magawa natin ang utos ni Kristo. Magawa natin ang gawing alagad ang marami at lumago tayo sa kanyang wangis, sa wangis ni Kristo na ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin para sa midweek service. Tayo manalangin. Nagpupuri kami sa iyo, nagpapasalamat kami sa iyo, Diyos, sa napakagandang pagkakataon na kami laging dumulog, makipagtipan, at masumpungan namin ang inyong biyayang sapat sa aming buhay araw-araw. Marami kaming may pagpapasalamat sa iyo sa bawat araw ng buhay na dumarating dahil nandoon ang katiyakan na ikaw ang nagkakaloob ng lahat ng pangailangan namin. Panginoon, sinasamahan namin sa pagpapasalamat sina Ate Raquel Lucena, Roy Gilmer Rodriguez, Ronnie Barde, April Grace Mercado, sa mga darating na kaarawan sa kanilang buhay. Tunay na ikaw ang nagbibigay ng mga taon at mga buhay na ito sa bawat taon na nakikita nila ang kagandahang loob, ang kabutihan at katapatan mo sa kanilang lahat. Salamat din sa anniversary ng kasal nila Pastor Harvey at Raquel Lucena, ni Alvin at Elma Panganiban. Pag magtumibay nawa ang ganitong mga samahan ng mag-aasawa na kung saan ang hinahayaang sentro ng pagsasama ay ikaw lamang po. At ito ay nagiging matibay na bigkis na tali na hindi madaling masira o hindi madaling mapaghiwalay, Panginoon, dahil ikaw ang nagbigkis sa kanila. Patuloy naming dalangin ang magagawain ng church sa linggong ito, yung VCS sa aming mission point sa Hapay at dito sa conference site. Gamitin mo ang mga ministeryong ito para sa mga batang uhaw sa iyong mga salita at matuto ng iyong madama ang iyong pag-ibig sa kanilang lahat at sila'y ginagawang bahagi ng iyong pamilya dito sa mundo. Pagpalain po ninyo ang mga gawain ito. Dalangin namin at kahilingan din para sa kagalingan nila Alvin Panganiban, Nori Villanueva, ni Jordan at Yana Fuentabella. Patuloy din kagalingan nila Mother Linda at Ernie Leongson, ni Fiscal Glow, ni Raquel Lucena at Pastor Harvey sa panahon ng kanilang karamdaman. Maging si Nanay Vivian na ina ni Deaconess Fatima na na-stroke at merong blood clot sa kanyang brain. Dalangin namin ang pamamaraan ng medisina na ginagamit para malusaw ito, mawala ang clot at dumaloy na maganda ang dugo sa kanyang buong katawan. Ganon din si Chari Gondra Gonsalazar, nawa ang natapos na operasyon sa kanya ay tunay na maging matagumpay. Siya po ay nagkaroon ng aneurysm. Loobin po nawa ninyong makasurvive Chari sa karanasang ito sa inyong biyaya. Salamat po sa pagbibigay nyo ng bagong hanap buhay kay Dennis Amido. At nawa ay matanggap niya na ito sa lalong madaling panahon. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa pag-iingat para kay Jackie Vargas sa kanyang pagbabalik sa Dubai na kung saan siya ay nagtatrabaho this coming Tuesday. Ingatan po nawa ninyo siya at ang kanyang mga kasama.
Sa kabuuan, Panginoon, dalangin namin ang mananatiling paghahari ng iyong kapayapaan dito sa mundo, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng labanan, na tanging ikaw lamang ang in control at sovereign over all this. Maghari kayo, Panginoon, sa isipan, sa kalooban ng mga pinunong nasasangkot sa labanang ito. At pinakamataas nilang hangarin ay tapusin na ang digmaang ito. At magsimula muli sa isang magandang ugnayan at samahan, isang tabi, anumang mga pansariling pakinabang ng sinuang bansa, kundi itulong at ibigay ang magagawa para sa kapakanan ng mga bansang nangangailangan sa mga panahong ito ng tulong ng kapwa bansa. Palain po ninyo ang mga ministeryo ng iglesyang umaabot sa buhay ng maraming mga tao, mga bata, kabataan, kababaihan, ang mga OFWs, Panginoon, at maging yung mga taong nagiging biktima ng human trafficking o anumang anyo ng pagsasamantala o pang-abuso, O Diyos. Gamitin niyo ang mga ministeryo ng iglesyang umaabot sa kanila at tumutulong at binibigyan sila ng kapasidad, ng kakayahan na lumaya, Panginoon, sa anumang mapang-aliping sistema ng sino man, O Diyos, na gumagawa nito. Salamat, Panginoon, na maipapakilala ka naming Diyos na tagapagligtas at tagapagpagaling ng anumang karamdaman, ng anumang sakit ng buhay, ng anumang kalungkutan at kahinaan ng loob. Ikaw ang kalakasan, ikaw ang tagumpay, ikaw ang aming pag-asang hindi nabibigo. Salamat po sa iyong mga pangako. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng aming pagpupuri at pasasalamat sa araw na ito, sa gabing ito ng aming pagsamba. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayo at patuloy na ingatan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig nawa ng Diyos na hindi nagbabago, ang kapangyarihan, pananahan, at patnubay ng Spiritong Banal ang maranasan natin sa patuloy nating paglalakbay hanggang sa pagtatapos sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.